Sa ating po mga pangunahing balita today, mas dumami pa po ang bilang ng mga Pilipinong nagugutom pagkatapos po ng pandemya. Ayon po sa pinakahuling inilabas pong survey ng SWS nito pong Disyembre, umabot nga po sa halos 26% ang pamilyang nagsabing nakaranas sila ng gutom sa nakalipas na 3 buwan. Mas mataas yan kumpara sa halos 23% lamang noong pong Setyembre at pinakamataas mula nang matapos ang pandemya. Ayon pa rin po sa survey, Mindanao ang may pinakamaraming nakaranas po ng gutom, sinundan po ng Balance Luzon, Visayas at Metro Manila. Samantala mga kapatid, marami pa rin ang satisfied sa trabaho ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. bagamat nakitaan ito ng pagbaba. Base po sa huling survey ng Social Weather Station o SWS nito lamang Disyembre, nasa 51% na mga tinanong ang nagsabing satisfied sila sa naging performance ni PBBM. 32% naman ang nagsabing hindi sila satisfied habang 16% ang undecided. Nakakuha ang Pangulo ng positive 19 o moderate na net satisfaction rating. Mas mababa po yan ng 13 puntos kumpara sa net rating noong Disyembre. Opo, ang binabanggit nga po dyan ng mga nag-aanalisa, yan po ay kumbaga moderate. Pagkatapos po ang next level niyan, pababa na po. Sana nga daw po ang panalangin ng mga nasa Communications Office sa Malacanang, tumaas-taas po ito na kanya pong trust and net ratings. Samantala po naman mga kapatid, trust and satisfaction ratings. Samantala po naman, umabot naman daw po sa 6 na milyong na imprentang balota ang kinakailangan pong sirain na lamang matapos nga po mag-issue ng TRO ang kataas-taasang hukuman para nga utusan ang COMELEC na isama na sa balota ang pangalan ng 5 mga diskwalipikang kandidato. At ayon po naman sa COMELEC, mga kapatid, obligado silang sumunod sa kautusan ng Supreme Court kaya kanilang sinuspindi muna ang pag-iimprenta ng election ballots. Tinatayang aabot sa halos 150 million pesos ang masasayang sa pag-iimprenta ng 6 na milyong balota. Sa ngayon po, sinimulan na po ng komisyon ang pagbabago sa mga system na gagamitin sa ating pong eleksyon para sa bagong printing ng balota. Aminado po ang COMELEC na atrasado po at back to zero ulit sila dahil nga uulitin ang mga certification ng iba't ibang election system. Target po ng COMELEC na matuloy ang pag-iimprenta sa mga bagong balota sa susunod na linggo. Pero ang problema, posible daw may humabol pang mga petisyon sa kataas-taasang hukuman na ngayon po'y pinapanawagan ng marami na kung maaari po'y maging speedy ang kanila pong desisyon gaya po ngayon ng artikulo at editorial sa The Philippine Star. Ito naman ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. Samantala binusisi naman Lamang po doon sa 117, madami pong nag-file doon na petition. Ang naging katanungan nga po sa akin, paano kung meron na naman po. Babaguhin po muli namin ang election management system at muli magsisimula muli kami sa zero sa pag-iimprenta ng balota. We will comply with the Supreme Court decision. Yan po tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. binusisi naman sa Senado ang natagpuang underwater drone sa Masbate. Humarap sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zone ang mga mangingisdang nakadiskubre sa nasabing drone. December 30 noong nakaraang taon ang matagpuan ng mga mangingisda ang submersible drone sa bahagi po ng dagat sa San Pascual sa Masbate. Ayon sa PNP Maritime Group, gawang China ang nasabing submersible drone. Pero hindi pa nila matukoy kung bakit ito napadpad sa Masbate at kung saan nga ito nanggaling. Dati na ring may nakitang submersible drone sa Calayan Group of Islands, Pasukin, Ilocos Norte at maging sa Calapan, Mindoro. Maaaring ginamit daw ang mga ito para sa pagkalap ng mga impormasyon kaugnay sa salinity, temperatura, lalim at mapping subsurface ng ating karagatan. Nag-usap sa telepono po sina Pangulong Bongbong Marcos at outgoing US Vice President Kamala Harris tungkol po sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Partikular pong tinalakay ang pinagtibay na relasyon ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya, diplomasya, defense at security sa ilalim po ng Biden administration. Bukod diyan, tinalakay din daw po ni Marcos at ni Harris ang pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region, partikular po sa South China Sea. Umaasa po si Marcos Jr. na magtutuloy-tuloy ang magandang relasyon ng Amerika at Pilipinas kahit pa pumasok na ang Trump administration.